Kumusta mga kasaliksik? Bakit tila unti-unting nangihina ang posisyon ni Xi Jinping, ang dating itinuturing na pinakamalakas na leader ng China sa loob ng mga dekada? Isang tanong na hindi madaling sagutin. Ngunit sa mga nagdaang taon, kapansin-pansin ang mga bitak sa kanyang gobyerno at ang unti-unting pagbaba ng kanyang impluensya sa partido at sa buong bansa. Ano nga ba ang mga nangyayari sa likod ng makapangyarihang imahe ng Pangulo ng China? At ano ang nagdudulot ng mga hamon sa kanyang pamumuno? Ang sagot ay hindi lamang nagmumula sa iisang sanhi, kundi sa serye ng mga isyong patuloy na bumabalot sa kanyang administrasyon. Isang malaking bahagi ng kwento ay ang tumataas na tensyon sa loob ng Communist Party ng China, ang pangunahing haligi ng kanyang kapangyarihan. Bagamat itinuturing na disiplina at pagkakaisa ang pundasyon ng partido, sa mga nagdaang taon ay nagiging malinaw na may mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga pangunahing leader nito. Ang ilang kontrobersyal na desisyon ni Xi, tulad ng pagpapalakas ng kanyang personal na kontrol sa mga institusyon ng gobyerno at partido, ay nagdulot ng pag-aalangan sa mga matagal ng miyembro ng partido. Ang mga opisyal na dati tahimik na sumusunod ay nagsisimula ng magtanong, hindi ng malakas, kundi sa mga tahimik ngunit makapangyarihang paraan na nagbubunga ng pagkaantala sa mga mahahalagang proyekto at polisiya. Sa kabila ng pagsisikap niyang konsolidahin ang kapangyarihan, nagdudulot ang ganitong alitan ng kawalan ng koordinasyon sa loob mismo ng partido. Kasabay ng tensyon sa partido, unti-unti ring bumabagsak ang suporta mula sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at militar. Sa mga unang taon ng kanyang pamumuno, pinanghawakan ni Xi ang imahe ng isang leader na kayang pagsama-samahin ang iba't ibang sektor ng gobyerno para sa iisang layunin. Subalit habang lumalago ang mga isyu ng pamamahala, lumalabo rin ang tiwala ng mga opisyal sa kanyang kakayahan. Ang People's Liberation Army, na dating itinuturing na isang matibay na kaalyado, ay sinasabing nagkakaroon ng paksyon sa loob. Ang mga kilalang opisyal ng militar ay nagiging maingat sa kanilang pagsuporta, lalo na't ilang patakaran ng gobyerno ang tila nakakasama sa kanilang mga plano para sa pangmatagalang seguridad at depensa ng bansa. Ang ganitong kawalang katiyakan ay isang malinaw na indikasyon na ang kanyang hawak sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ay unti-unting lumuluwag. Hindi rin may kakaila ang lumalaking alitan sa pagitan ng sentral na pamahalaan at ng mga lokal na lider sa probinsya. Ang mga opisyal sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may sariling mga hinaing tungkol sa paraan ng pamumuno ni Xi. Ang ilan ay naniniwalang masyadong nakatuon ang sentral na gobyerno sa mga pambansang proyekto na hindi naman direktang nakikinabang ang mga lokal na komunidad. Ang ganitong hindi pagkakaunawaan ay nagdudulot ng mabagal na implementasyon ng mga polisiya na nagbubunga ng pagkadismaya hindi lamang sa mga opisyal kundi pati na rin sa mga mamamayan na naghihintay ng mga konkretong resulta mula sa gobyerno. Habang lalong dumadalas ang ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw na hindi na solidong nakatali sa kanya ang buong pamahalaan. Malaking dagok din sa kanyang pamumuno ang patuloy na paglala ng problema sa ekonomiya ng bansa. Ang China, na dating tinaguri ang factory of the world, ay nahaharap ngayon sa mabagal na paglago at tumataas na mga hamon sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga tensyon sa kalakalan sa pagitan ng China at Estados Unidos ay nagdulot ng malaking epekto sa mga industriya ng pag-export, habang ang mahigpit na regulasyon sa sektor ng teknolohiya at real estate ay nagresulta sa pagkalugi ng ilang pangunahing kumpanya. Ang epekto ng mga isyong ito ay nararamdaman ng karaniwang manggagawa na nawawalan ng trabaho at oportunidad. Ang kawalan ng malinaw na solusyon mula sa pamahalaan ay nagdudulot ng pagkabahala sa mga negosyante at sa mas malawak na populasyon. At ang kawalang tiwala ay unti-unting lumalaganap. Sa gitna ng mga hamong ito, lumalabas rin ang mga ulat ng korupsyon sa loob ng kanyang administrasyon. Bagamat sinimulan ni Xi ang isang malawakang kampanya laban sa korupsyon noong kanyang unang mga taon sa kapangyarihan, ang mga ulat ng katiwalian mula sa ilang miyembro ng kanyang inner circle ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang reputasyon. Ang dating pinuri bilang matapang na tagapagtanggol ng malinis na gobyerno ay ngayon sinisilip sa ilalim ng lente ng pagdududa. Ang ganitong mga aligasyon ay hindi lamang nagbibigay ng mantsa sa kanyang pangalan kundi nagpapalakas din ng galit ng publiko
sa gobyerno na kanyang pinamumunuan. Sa kabuuan, ang posisyon ni Xi Jinping bilang pinuno ng China ay unti-unting humihina dahil sa sari-saring salik mula sa mga internal na tensyon sa partido at sa militar hanggang sa mga alitan sa mga lokal na lider, mga problema sa ekonomiya at ang patuloy na issue ng korupsyon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na may taguyod ang kanyang imahe bilang isang makapangyarihang lider, ang mga bitak na ito sa pundasyon ng kanyang gobyerno ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang mga hamong ito ay nagpapakita ng masalimuot na kalagayan ng kanyang pamumuno at nagiiwan ng tanong, hanggang kailan niya magagawang mapanatili ang kontrol sa kabila ng lumalaking kritisismo at kawalang katiyakan sa kanyang gobyerno? Bakit tila unti-unting nawawala ang suporta ng karaniwang mamamayan kay Xi Jinping, ang pinakamatagal ng leader ng China sa kasalukuyan? Kung sa mga nakaraang taon ay pinupuri siya bilang isang matatag na pinuno na kayang harapin ang mga krisis, bakit ngayon ay parang naglalaho ang tiwala at kumpiyansa ng mga tao? Ang sagot ay hindi maikakaila. Mula sa mahigpit na mga lockdown na nauwi sa matinding diskontento, hanggang sa patuloy na paghihigpit sa kalayaan ng impormasyon at ang mga protestang hindi maikubli, malinaw na tumataas ang pagkondena ng sambayan ng Chino sa kasalukuyang pamahalaan. Isa sa mga pinakamahigpit na batikos na kinakaharap ng pamahalaang Xi Jinping ay ang mahaba at napakahigpit na COVID-19 lockdowns na ipinatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa simula, inakala ng marami na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapigil ang pagkalat ng virus. Ngunit habang tumatagal, ang mga mamamayan ay nawalan ng pasensya. Ang matagalang pagsasara ng mga lungsod, pagpilit na manatili sa bahay nang walang katiyakan kung kailan ito matatapos, at ang kawalan ng malinaw na komunikasyon mula sa gobyerno ay nagdulot ng matinding pagkaubos ng tiwala ng publiko. Ang ilang mga pamilya ay hindi lamang nawalan ng kabuhayan, kundi pati na rin ng kaalaman sa tunay na kalagayan ng pandemya. Dahil dito, unti-unting napukaw ang galit ng mga tao sa isang sistemang tila hindi pinapahalagahan ang kanilang kapakanan. Hindi rin nakatulong ang tumitinding censorship at paghihigpit sa internet na ipinatupad ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Xi. Ang mga hakbang na ito, bagamat inilalarawan bilang paraan upang mapanatili ang kaayusan, ay nagdulot ng masidhing pagkadismaya, lalo na sa mas nakababatang henerasyon. Para sa mga kabataan na lumaki sa panahon ng digital age, ang biglaang paglimita sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag ay isang anyo ng personal na pagkitil sa kanilang boses. Ang bawat naburang post, bawat na block na website, at bawat ipinagbabawal na diskusyon sa social media ay nag-iipon ng sama ng loob. Hindi na nila nararamdaman na may lugar sila sa ilalim ng lideratong sinusubukang kontrolin ang bawat aspeto ng kanilang buhay sa online. Kasabay ng mahigpit na paghawak sa impormasyon, nararamdaman din ng mga kabataan na ang kanilang kinabukasan ay tila hindi na alinsunod sa mga ideolohiya at prinsipyo na sinisikap ipalaganap ng pamahalaang komunista. Kung ang nakatatandang henerasyon ay tumanggap ng mga ideolohiya ni Xi bilang bahagi ng tradisyon ng partido, ang mas batang henerasyon ay tila hindi na makahanap ng pagkakakilanlan dito. Mas marami sa kanila ang nagiging bukas sa ideya ng personal na kalayaan, ng mas maraming oportunidad, at ng isang gobyerno na higit na tumutugon sa modernong mga hamon. Sa halip na makuha ang kanilang suporta, tila lalo pa silang itinutulak palayo ng mga makalumang patakarang hindi na akma sa kasalukuyang panahon. Ang pagkakaalis sa ilang tradisyonal na subsidies na dating nagbibigay ng tulong sa mga rural na komunidad ay isa pang dahilan ng diskontento. Ang mga subsidies na ito ay matagal nang tumulong sa maraming magsasaka at mga pamilyang nasa probinsya upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan sa kabila ng hirap sa pag-access ng mga modernong serbisyo. Subalit, sa mga nagdaang taon, unti-unting binawasan o tinanggal ang ganitong mga benepisyo sa ilalim ng Administrasyong Xi. Ang resulta ay mas mahirap na buhay para sa mga nasa kanayunan na tila pinabayaan na ng gobyerno sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng diskontento na hindi na itago sa mga survey, sa social media at maging sa mga pag-uusap ng karaniwang mamamayan. Sa huli, ang lahat ng mga galit at diskontento ay humantong sa mas aktibong protesta.
Sa kabila ng masikip na kontrol ng gobyerno, nagkaroon ng mga kilusan sa iba't ibang bahagi ng China na nagpapahayag ng kanilang hinaing. Ang mga protesta laban sa lockdowns, laban sa censorship, at laban sa kawalan ng suporta sa kanayunan ay naging malinaw na senyales ng kawalang sigla ng mga tao sa kasalukuyang pamahalaan. Bagamat ang gobyerno ay mabilis na umaaksyon upang patahimikin ang mga ito, ang mensahe ng mga protesta ay naging malakas at malinaw. Hindi na sapat ang kasalukuyang mga patakaran at pamumuno upang maibalik ang tiwala ng sambayan ng Tsino. Sa kabuuan, ang pagtaas ng pagkondena kay Xi Jinping ay bunga ng magkakasunod na salik. Ang mahigpit na lockdowns na nagtulak sa pasensya ng mga tao, ang malawakang censorship na nagdulot ng galit mula sa kabataan, ang pagkawala ng pagkakakilanlan sa gobyerno, ang pagtanggal ng tradisyonal na subsidies na nagpapahirap sa kanayunan, at ang sunod-sunod na protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa ay pawang nagpapakita ng malalim na pagkapagod at kawalang kasiyahan sa kasalukuyang administrasyon. Habang lalong tumitindi ang mga batikos, malinaw na ang posisyon ni Xi Jinping ay nahaharap sa mga hamon na hindi basta-basta mawawala. Paano naiimpluwensyahan ng Amerika ang kalagayan ng China? Habang nananatili ang China bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, hindi may kakailang ang bawat kilos ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa ekonomiya, politika at reputasyon ng Beijing. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang mga hakbangin ng Amerika na hindi lamang naglalayong mapanatili ang sariling interes, kundi nagdudulot din ng malaking implikasyon sa pamamahala ni Xi Jinping. Sa kabila ng pagtatangka ng Beijing na ipakitang hindi ito nalalambungan ng impluwensyang dayuhan, ang mga kilos ng Amerika ay malinaw na nagiging bahagi ng mas malalim na mga isyong kinakaharap ng China ngayon. Isa sa mga pangunahing salik na nagtutulak ng tensyon ay ang malawakang economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos sa ilang pangunahing industriya ng China. Ang mga parusang ito ay hindi lamang nagdulot ng kawalan ng kita sa mga kumpanya ng China, kundi nagbigay daan din upang mawalan ng kumpiyansa ang ibang bansa sa pakikipagkalakalan sa Beijing. Kapag humihina ang export market, ang mga industriya sa China ay napipilitang magbawas ng produksyon na nagre-resulta sa mas maraming manggagawang nawawalan ng trabaho. Sa ganitong kalagayan, ang responsibilidad ng gobyerno ni Xi upang patatagin ang ekonomiya ay nagiging mas mabigat. Bukod dito, ang mga economic sanctions ay tila nagiging puwersa upang masuri ng publiko ang tunay na kapasidad ng kanilang leader na pangalagaan ang ekonomiyang hindi lamang umaasa sa lokal na pamilihan. Kasabay nito, ang patuloy na presensya ng militar ng Amerika sa Asia ay nagiging malaking sanhi ng pangamba sa China. Ang pagpapalakas ng mga base militar sa karatig na bansa tulad ng Japan at South Korea, pati na rin ang pinalakas na alyansa sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea ay nagdadala ng matinding pressure sa Beijing. Hindi lamang ito usapin ng seguridad. Nagdudulot ito ng impresyon sa publiko na ang gobyerno ni Xi ay hindi lubos na makakakilos ng malaya sa sarili nitong rehiyon. Habang sinisikap ng Beijing na palakasin ang sariling kakayahan sa depensa, ang pagsusumikap na ito ay nauuwi sa karagdagang gastos na nagdadala ng panibagong issue sa ekonomiya. Ang pagdami ng budget sa militar upang pantayan ang presensya ng Amerika ay nangangahulugan ng mas kaunting pondo para sa ibang pangangailangan ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, mas lumalalim ang tanong, kaya ba talagang itaguyod ni Xi ang soberanya ng China sa harap ng pressure ng Amerika? Isa pang mahalagang aspeto ay ang tahasang pagsuporta ng Amerika sa mga kilosang pro-democracy sa Taiwan at Hong Kong. Sa tuwing nagpapahayag ang Washington ng suporta sa mga demokratikong kilusan, lalo itong nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang issue ng Taiwan, na itinuturing ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo, ay palaging isang maselang paksa. Ang bawat kilos ng Amerika, mula sa pagbebenta ng armas sa Taiwan hanggang sa mga opisyal na pahayag ng pagsuporta sa demokrasya, ay nagiging sanhi ng galit ng Beijing. Sa Hong Kong naman, ang mga pro-democracy protests na may tahasang simpatiya mula sa Estados Unidos ay nagbibigay ng impresyon na sinusubukan ng Washington na guluhin ang loob ng China. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng politika,
kundi ng kredibilidad ni Xi bilang isang leader na kayang mapanatili ang kaayusan at kontrol sa loob ng bansa. Ang trade war sa pagitan ng China at Amerika ay isa ring pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo. Ang mga taripa at iba pang restriksyon na ipinataw ng magkabilang panig ay nagdulot ng malaking epekto sa mga negosyo. Ang trade war ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi nagiging isang simbolo ng rivalry sa pagitan ng dalawang superpower. Sa bawat hakbang ng Amerika na nagpapabigat sa kalagayan ng kalakalan ng China, ang gobyerno ni Xi ay napipilitang maghanap ng solusyon sa problemang hindi agad mareresolba. Ang resulta ay mas maraming negosyong lokal ang apektado, mas maraming mamamayan ang nawawalan ng oportunidad, at mas maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa kakayahan ng pamahalaang Chino na labanan ang pandaigdigang presyon. Bukod pa rito, hindi pinalampas ng Amerika ang issue ng karapatang pantao. Sa bawat paglabag na iniuugnay sa Beijing, mula sa mga ulat ng malawakang surveillance sa Xinjiang hanggang sa pag-aresto sa mga aktivistang pro-democracy, palaging may boses ang Amerika sa mga pandaigdigang forum. Ang pagpapalaganap ng mga isyong ito sa international community ay nagpapababa ng reputasyon ng Beijing at nagpapataas ng awareness ng mundo sa mga kilos ng gobyerno ni Xi. Bagamat sinisikap ng Beijing na kontrahin ang mga paratang na ito sa pamamagitan ng propaganda, nagiging malinaw na ang mga ulat mula sa Amerika ay hindi basta-bastang nawawala sa pansin ng publiko. Sa halip, ito ay lalong nagiging bahagi ng global narrative na tila nagpapakita ng isang lideratong hindi makatao at walang transparency. Sa kabuuan, ang papel ng Amerika sa pagbabago sa kalagayan ng China ay hindi may kakaila. Sa bawat economic sanction, sa bawat presensyang militar, sa bawat pagsuporta sa mga demokratikong kilusan, sa bawat hakbang sa trade war, at sa bawat paglalantad ng issue ng karapatang pantao, ang Estados Unidos ay nagiging malaking bahagi ng mga hamong kinakaharap ng gobyernong Xi Jinping. Habang patuloy na tinutuligsa ng China ang mga hakbang na ito bilang pakikialam, ang epekto nito sa loob at labas ng bansa ay nagiging malinaw. Isang gobyerno na kailangang mag-adjust at isang leader na hindi naganap na nasusunod ang sariling mga plano nang walang pressure mula sa isang malakas na dayuhang puwersa. Maaari bang mangyari na si Donald Trump ang magpuno bilang bagong pangulo ng China? Isang tanong na tila nasa mundo ng imahinasyon. Ngunit sa patuloy na pag-usbong ng mga di inaasahang pangyayari sa pandaigdigang politika, ang mga bagay na akala natin ay imposibleng maganap ay minsang nabibigyang daan ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Habang mukhang malayong mangyari, maraming hypothetical na senaryo ang maaaring magpaliwanag kung paano magiging bahagi ng naratibo si Trump sa panloob na politika ng China. Sa gitna ng kasalukuyang sistema ng gobyerno ng China na mahigpit na kinokontrol ng Communist Party, mukhang imposible ang ganitong kaganapan. Subalit, ang posibilidad, gaano man kaliit, ay nagiging kawili-wili kapag sinuri sa konteksto ng pandaigdigang krisis, kudeta, o malawakang pagbabago sa politikal na landscape ng bansa. Una sa lahat, mahalagang banggitin na sa kasalukuyang istruktura ng gobyerno ng China, imposibleng mangyari na isang banyaga, lalo pat dating presidente ng ibang bansa, ang mamuno sa China. Ang Communist Party ay may malalim na ugat sa kasaysayan at kultura ng China, at ang kanilang sistema ay hindi lamang tungkol sa pamumuno. Ito ay isang kabuuang ideolohiya na nagtataguyod ng sosyalismo na partikular sa kanilang bansang konsepto. Sa ilalim ng naturang sistema, ang posibilidad na isang dayuhan, lalo pat isang Amerikanong gaya ni Trump, ay mangibabaw sa pinakamataas na posisyon ay tila isang malabong ideya. Gayunpaman, sa isang hypothetical na pagbabago sa sistema, isang radikal na pagbagsak ng kasalukuyang pamahalaan, ang ideya ng isang banyagang leader ay maaaring biglang maging bahagi ng talakayan. Kung sakali mang magkaroon ng kudeta na pinangunahan ng isang pro-Amerikanong grupo sa loob ng China, isang hindi inaasahang kaganapan ang maaaring magdala kay Trump sa eksena, habang bihira at halos imposibleng maisakatuparan kung ang isang pangkat ng mga lider militar o mga dating opisyal ng partido ay biglang magpasya na alisin ang Communist Party sa pwesto at magbigay ng kapangyarihan sa isang lider
na sa tingin nila ay magdudulot ng mas mahusay na relasyon sa kanluran, ang posibilidad ay nagiging mas kapansin-pansin. Sa ganitong senaryo, maaaring maisip nila na ang pagkakaroon ng isang figure na kilala sa pandaigdigang politika tulad ni Trump ay magbibigay ng instant na kredibilidad at pagkakataon na muling makuha ang suporta ng mundo. Gayunpaman, ang mga logistical at legal na hadlang, gayon din ang malalim na nasyonalismo ng China, ay nananatiling pangunahing balakid. Ang isa pang posibilidad ay kung biglang bumagsak ang Communist Party at ang bagong gobyerno na maaaring binubuo ng mga lider na mas bukas sa pandaigdigang impluensya ay magdesisyon na pumili ng isang banyagang lider upang magbigay ng impresyon ng radikal na pagbabago. Halimbawa, kung ang partido ay maalis sa kapangyarihan dahil sa isang serye ng panloob na krisis at ang mga bagong opisyal ay nagpasya na alisin ang tradisyonal na mga patakaran ng pamahalaan, maaaring magmungkahi ang ilan na pumili ng isang kilalang lider mula sa labas ng bansa bilang simbolo ng isang bagong simula. Habang ang ideyang ito ay tila hindi kapani-paniwala, ang makasaysayang president ng ibang mga bansa na kumonsidera ng banyagang lider, bagamat bihira, ay nagbibigay ng maliit na espasyo para sa ganitong senaryo. Bukod pa rito, ang isang pandaigdigang krisis tulad ng malawakang kaguluhan sa ekonomiya o isang pandaigdigang digmaan ay maaaring magdulot ng international intervention sa China. Sa ilalim ng gayong sitwasyon, kung ang China ay dumaan sa matinding internal na pagbagsak at humingi ng tulong mula sa pandaigdigang komunidad, maaaring magbigay ng rekomendasyon ng ilang bansa na maglagay ng pansamantalang lider mula sa labas na may malawak na karanasan sa diplomasiya at ekonomiya. Dito maaaring maisip ng ilang eksperto na si Trump bilang dating presidente ng Estados Unidos na may malawak na karanasan sa negosasyon at pandaigdigang politika ay posibleng ilahok bilang isang interim leader. Muli, ang senaryong ito ay halos teorya lamang at nangangailangan ng di karaniwang kalagayan, ngunit hindi ito lubusang hindi maiisip. Panghuli, ang pagkakaroon ng malawakang pag-aalsa ng mga tao sa China na humihiling ng isang dayuhang leader ay isa pang posibleng senaryo. Kung ang mamamayan mismo, sa pamamagitan ng malalaking protesta at paghingi ng malalim na pagbabago, ay magmungkahi na magkaroon ng lider mula sa labas bilang simbolo ng pagbabagong hindi na nila makamit sa kasalukuyang sistema. Ang ideya ng isang banyagang lider tulad ni Trump ay maaaring lumutang. Sa ganitong kalagayan, ang isang lider mula sa labas ay maaaring makita bilang neutral na partido na makakapagbigay ng kasiguraduhan at kumpiyansa sa mga Chino na naghahangad ng mas transparent at demokratikong sistema. Sa kabuuan, ang ideya na si Donald Trump ay maaaring maging bagong pangulo ng China ay tila isang masalimuot na palaisipan na may maraming imposible at theoretical na bahagi. Ang kasalukuyang legal na balangkas, malalim na ugat ng nasyonalismo at ideolohikal na pundasyon ng pamahalaang Chino ay malabong pumayag sa ganitong pagbabago. Ngunit sa mundo ng geopolitika, kung saan ang mga hindi inaasahang pangyayari ay palaging posible, ang isang serye ng magkakaugnay na krisis, isang pandaigdigang intervention, o isang napakalaking pagbabago sa panloob na sistema ng China ay maaaring magbigay daan sa mga di makapanipaniwalang senaryo. Bagamat nananatiling isang malayong teorya, ang pagtatanong kung paano maaaring maganap ang ganitong kaganapan ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sama sa limuot na kalikasan ng pandaigdigang politika at relasyon ng mga bansa.